tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa takbo ng labanan ang nagaganap ngayon sa Eastern Europe na unti-unting binabago ang mukha ng modernong giyera. Ngayong Hulyo 2026, nakikita natin ang magkahiwalay ngunit magkakaugnay na development na nagpapakita kung paano nag-evolve ang mga taktika ng magkabilang panig sa Ukraine at Russia. Ang labanan ay hindi na lamang nakakulong sa mga tradisyonal na trenches o sa mga kilalang frontline, kundi lumalawak na ito sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at malayuang operasyon. Sa isang banda, ipinapakita ng Ukraine ang kanilang advanced long-range capabilities sa pamamagitan ng pag-asinta sa mga pinakamahalagang military assets ng Russia na matatagpuan malalim sa loob ng teritoryo ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda naman, sumasagot ang Russia sa pamamagitan ng isang asymmetric response na nakatutok sa mga border at frontline areas. Ang sabay na pag-igting ng dalawang magkaibang taktikang ito ay nagpapakita ng matinding eskalasyon na nagdudulot ng mas malaking panganib at komplikasyon sa rehiyon. Ang strategic strike ng Ukraine sa loob mismo ng Russia ay nagpapakita ng kanilang lumalalim na kakayahan na pasukin ang mga rear areas ng kalaban. Noong Hulyo 17, 2026, nagpalabas ng isang opisyal na anunsyo si President Volodymyr Zelensky sa platform na X na dating kilala bilang Twitter. Sa kanyang pahayag, kinumpirma niya na matagumpay na isinagawa ng Security Service of Ukraine na tinatawag ding SBU ang isang mahalagang operasyon sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon kay President Zelensky, ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay pataasin ang operational at financial cost ng agresyon ng Russia laban sa kanilang bansa. Nais ng Kyiv na unti-unting pilayin ang kakayahan ng Moscow na maglunsad ng mga air-to-ground missile attacks na madalas tumatama sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang pag-atake sa mga ganitong uri ng military assets ay isang estratehikong hakbang upang bawasan ang banta ng mga pambobomba mula sa ere. Ang naturang operasyon ng SBU ay naganap sa Ingels, dalawang military airbase na matatagpuan sa Saratov Oblast sa loob ng Russian Federation. Ang estratehikong base militar na ito ay may layong humigit kumulang 800 kilometro mula sa pinakamalapit na border ng Ukraine. Ang napakalayong distansyang ito ay isang malaking patunay na ang mga puwersa ng Ukraine ay may kakayahan na ngayong maglunsad ng deep penetration strikes sa mga lugar na dati ay itinuturing ng Russia na ligtas mula sa ganti. Sa partikular na pag-ataking ito, ang sinasabing nawasak o nagtamo ng malubhang pinsala ay isang Tu-95 strategic bomber na kilala rin sa tawag na Bear sa ilalim ng klasifikasyon ng NATO. Ang Tu-95 strategic bomber ay isa sa mga pinakapiling military assets ng Russia na ginagamit ng kanilang aerospace forces upang magpakawala ng mga cruise missiles mula sa ligtas na distansya. Ayon sa mga ulat mula sa panig ng SBU, ang naturang bomber ay nagtamo ng critical damage kung saan tuluyang nabaak o naputol ang tail section nito dahil sa direktang tama ng isang long-range drone. Bagamat napakalakas ng naging opisyal na pahayag ng Kyiv ukol sa tagumpay ng operasyon, ang mga independenteng open source intelligence groups ay nagpapakita ng pag-iingat sa pag-verify ng buong detalye. Ang mga ulat mula sa Russian independent outlet na Astra at ang Telegram channel na Excelenova Plus ay nagpapatunay na may naganap ng pag-atake sa rehiyon. Kinumpirma ng mga lokal na residente sa Saratov at Engels na nakarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog noong Hulyo 16, 2026. Maging si Saratov Oblast Governor Roman Busargin ay nagpahayag at nagkumpirma na nagkaroon ng drone attack sa rehiyon kung saan may mga sibil na infrastruktura di umano na naapektuhan sa Engels. Ang mga kumakalat na video footage sa mga social media platform ay nagpapakita ng tanawin ng lungsod sa gabi kung saan malinaw na maririnig ang ugong ng mga drone na may katulad na tunog sa mga Shahed drone. Makikita rin sa mga video ang kasunod na malalaking pagsabog at ang pag-usbong ng apoy sa direksyon kung saan matatagpuan ang airbase. Gayunpaman, binigyang diin ng mga eksperto ang mga limitasyon sa kasalukuyang ebidensya dahil wala pang malapitang visual verification na bukas sa publiko tulad ng high-resolution satellite imagery o mga larawan mula sa mismong pinangyarihan ng pinsala. Dahil panig pa lamang ng Ukraine ang naglalabas ng detalyadong ulat ukol sa pagkaputol ng buntot ng eroplano, ang eksaktong estado at antas ng pinsala ng Tu-95 bomber ay nananatiling paksa ng independent verification.
Ang kawalan ng independenteng pisikal na ebidensya ay nagpapaalala sa atin ng impormasyon sa panahon ng digmaan ay dapat suriing mabuti. Habang ipinagmamalaki ng Ukraine ang kanilang tagumpay sa Engels Air Base, nagbabala naman ang kanilang katalinuhang militar ukol sa isang bagong kampanya ng Russia sa mga frontline. Noong Hulyo 17, 2026, naglabas ng isang opisyal na babala ang Military Intelligence ng Ukraine o ang HUR ukol sa isang mapanganib na pagbabago sa operational orders ng militar ng Russia. Ayon sa mga nakalap na intelligence intercepts ng ahensya, nagpalabas ng kautusan ang Moscow sa kanilang mga drone units na paigtingin ang mga strike laban sa mga civilian infrastructure at transportasyon. Ang bagong utos na ito ng Russia ay partikular na nakatutok sa mga border at frontline oblasts kung saan madalas dumaan ang mga ordinaryong mamamayan. Ang mga pangunahing target ng pinaigting na drone strikes na ito ay kinabibilangan ng mga gas station, mga cargo truck na nagdadala ng supply, mga pampublikong bus at maging ang mga pribadong sasakyan ng mga sibil. Ang pagtarget sa mga ganitong uri ng sasakyan ay nagdudulot ng matinding takot sa mga lokal na komunidad na naninirahan malapit sa zone ng labanan. Ipinaliwanag ng HUR na ang kampanyang ito ng Russia ay isang klasikal na anyo ng asymmetric response o isang direktang ganti sa mga nakaraang operasyon ng Ukraine. Sa mga nakalipas na buwan, matagumpay na isinagawa ng Ukraine ang kanilang long-range strike campaign na sumisira sa mga supply lines, imbakan ng gasolina, at logistics hubs ng Russia sa kanilang sariling rear areas. Dahil nahihirapan ng militar ng Russia na protektahan ang kanilang sariling logistics, bumabawi sila sa pamamagitan ng paglikha ng tactical terror sa populasyong sibil. Ang estratehiyang ito ng Russia ay naglalayong pilitin ang pamahalaan ng Ukraine na maglipat ng kanilang mga air defense resources pabalik sa mga komunidad at sibil na infrastruktura. Sa pamamagitan nito, umaasa ang Moscow na mababawasan ang proteksyon sa mga aktwal na frontline ng militar ng Ukraine na magbibigay naman ng bentahe sa mga tropang Russian. Ang paggamit ng takot sa mga sibilyan bilang isang tactical tool ay nagpapakita ng malupit na katotohanan ng nagpapatuloy na digmaan. Ang pinakakritikal na aspeto ng bagong kampanyang ito ng Russia ay ang kanilang paglipat sa mga makabagong teknolohiya ng unmanned aerial systems. Iniwan na ng Russia ang paggamit ng mga lumang pre-programmed drones tulad ng mga base model Shahed na umaasa lamang sa fixed GPS coordinates na madaling harangin ng electronic warfare. Sa halip, lumipat sila sa paggamit ng mga unmanned systems na nilagyan ng real-time controlled image feedback at artificial intelligence o machine vision. Kabilang sa mga partikular na unmanned systems na pinaplano at kasalukuyan ng ginagamit ng Russia sa kampanyang ito ay ang mga drone na tinatawag na Molnya 1, Molnya 2 at Molnya 13. Ang mga drone na ito ay may timbang na humigit kumulang 10 kilo at may kakayahang lumipad sa malalayong distansya habang may dalang 3 hanggang 5 kilong warhead o pampasabog. Ang pinaka-advanced na katangian ng Molnya ay ang onboard microcomputer nito na nagpapahintulot sa AI-powered machine vision na mag-navigate ng mag-isa. Dahil sa teknolohiyang ito, ang Molnya drone ay kayang lumipad sa ilalim ng radio silence o walang kontrol na antena kapag nakalock na ito sa kanyang target. Ibig sabihin, hindi ito tinatamaan o nabablock ng mga tradisyonal na electronic warfare o EW systems ng Ukraine na karaniwang nagpapasabog o nagpapaligaw sa mga ordinaryong drone. Ang kawalan ng kakayahan ng mga detector na harangin ang mga autonomous drones na ito ay nagbibigay ng malaking hamon sa depensa ng Ukraine. Bukod sa serye ng Molnya, ipinapakita rin ng mga ulat ang paggamit ng iba pang mga advanced na variants tulad ng Gerbera Seeker at Geran Seeker. Ang Gerbera Seeker ay isang bagong modifikasyon ng drone na orihinal na gawa sa murang foam at plywood na ginagamit lamang bilang decoy upang linlangin ang mga radar ng kaaway. Subalit ang bagong Seeker variant nito ay nilagyan na ng karagdagang fuel tank, pampasabog, at mesh radio modem para sa real-time optical tracking gamit ang Raspberry Pi architecture na nagpapalawak ng sakop nito. Ang Geran Seeker naman ay ginagamit para sa mga long-range strike at nilagyan ng mga advanced optical modules para sa automatic target recognition ng mga gumagalaw na sasakyan. Kasama rin sa listahan ng Russia ang kilalang Lancet drone na isang tactical loitering munition na ginagamit para sa precision tracking sa mga frontline. Ang malawakang pag-deploy ng mga ganitong uri ng AI-equipped drones ay nagpapakita na ang teknolohiya ng computer ay nagiging pangunahing sandata na sa modernong larangan ng digmaan.
Kasabay ng mga bagong teknolohiyang ito, inihayag din ng HUR ang tungkol sa mga aspeto ng psychological warfare at propaganda na ginagamit ng Kremlin. Ayon sa ulat ng Ukrainian intelligence, ang Russian Special Services ay aktibong nag-oorganisa ng mga false flag attacks sa kanilang sariling mga mamamayan sa mga border region gaya ng Belgorod, Bryansk at Kursk. Ang pangunahing layunin di umano ng mga operasyong ito ay lumikha ng mga duguang eksena na gagamitin sa kanilang domestic at international propaganda. Sa pamamagitan ng mga huwad na pag-ataking ito, sinusubukan ng Kremlin na i-demonize at i-discredit ang Ukraine sa mata ng internasyonal na komunidad sa pamamagitan ng pagpapalabas na ang Kyiv ay isang teroristang estado. Ang ganitong uri ng propaganda ay naglalayong bigyang katwiran sa harap ng kanilang sariling mamamayan ang patuloy na mararahas na pag-atake ng Russia sa mga sibil na infrastruktura ng Ukraine. Ang digmaan sa impormasyon ay nagiging kasing tindi ng aktwal na labanan sa lupa. Isang kongretong halimbawa ng akusasyong ito ang naganap noong Hunyo 17, 2026 sa rehiyon ng Bryansk Oblast na matatagpuan sa Russia. Ayon sa opisyal na claim ng Russia, isang double-decker bus na may sakay na 44 na pasahero kabilang ang 28 na bata mula sa isang Belarusian youth soccer team mula sa Gomel ang tinamaan di umano ng isang Ukrainian drone habang patungo sa Gelendzhik. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng isang sibilyan at pagkasugat ng 6 na iba pa na agad ginamit ng Moscow upang magpatawag ng emergency session sa UN Security Council. Gayunpaman, mariing itinanggi ng Kyiv ang akusasyong ito at naglabas ang SBU ng mga kontrapatunay upang pasubalian ang ulat ng Russia. Nagpakita ang SBU ng mga intercepted na opisyal na dokumentong militar mula mismo sa Russia na nagmula sa duty officer ng Russia's 32nd Division. Sa naturang dokumento, nakatala na walang na-detect na anumang Ukrainian drones sa ere sa eksaktong oras at lokasyon kung saan naganap ang pagsabog sa bus. Ayon sa pahayag ng Ukraine, ang insidente sa Bryansk ay isang planado at malamig na operasyon ng Russian intelligence upang lumikha ng isang malaking geopolitical scandal. Ang layunin ng Kremlin sa pekeng pag-atake na ito ay pilitin ng pamahalaan ng Belarus na mas lalong makialam at sumuporta ng aktibo sa digmaan laban sa Ukraine. Ang paggamit ng mga buhay ng mga bata mula sa kalapit na bansa para sa propaganda ay nagpapakita ng malalim na komplikasyon sa ugnayan ng mga bansang kasangkot. Bukod sa mga isyu ng propaganda, ang mabilis na pag-deploy ng mga bagong teknolohiya tulad ng Molnya, dalawang nang walang sapat na pagsasanay ay nagdudulot na rin ng mga operational failure sa panig ng Russia. Ayon sa data ng HUR, may mga ulat ng friendly fire na nagaganap dahil sa kakulangan sa training ng ilang Russian drone crews. Isang partikular na insidente ang naitala malapit sa Glushkovo sa Kursk region kung saan ang mga operator mula sa 1427th Motorized Rifle Regiment ng Russia ay nakaranas ng matinding kalituhan. Ang mga drone operator na ito ay nawalan ng oryentasyon at situational awareness habang hawak ang isang Molnya 2 kamikaze drone sa gitna ng labanan. Sa kanilang kalituhan, idinirekta nila ang advanced na drone patungo sa isang civilian UAZ Bukhanka van na ginagamit pala ng kanilang sariling panig sa lugar. Masuwerte na lamang na hindi direktang tumama ang drone sa sasakyan at sumabog ito sa di kalayuan, kaya walang naitalang matinding pinsala o direktang namatay sa insidente. Ayon sa mga military analyst, ang ganitong uri ng friendly fire ay isang malinaw na patunay na ang mabilisang pagpapadala ng mga bagong drone crews sa frontline nang walang sapat na karanasan ay nagiging mapanganib para sa kanila. Ang teknolohiya ay maaari lamang maging epektibo kung ang mga taong gumagamit nito ay may tamang kaalaman at disiplina. Ang insidente sa Kursk ay nagpapakita na ang modernong sandata ay maaaring maging banta kahit sa sariling mga kakampi kapag nagkaroon ng operational failure. Para sa isang responsableng ulat balita, napakahalagang ipaalala sa mga manonood na ang karamihan sa mga detalyeng inilahad ay nagmumula sa mga opisyal na pahayag ng Ukraine at ulat ng kanilang sariling military intelligence tulad ng HUR-SBU at ni President Zelensky. Sa ilalim ng tinatawag na fog of war, ang bawat panig sa isang armadong salungatan ay gumagamit ng impormasyon bilang isang uri ng armas upang itaguyod ang kanilang sariling interes at pahinain ang moral ng kalaban. Dahil dito, ang mga ulat ukol sa pagkasira ng Tu-95 bomber at ang sistematikong utos ng Russia para sa pag-target sa mga sibilyan ay kasalukuyan pang hinahanapan ng independent verification.
Ang Russian Ministry of Defense ay hindi kailanman umaamin sa kanilang mga operational failures o sa pagkawala ng kanilang mga mahahalagang strategic bombers sa mga opisyal na pahayag. Sa kanilang mga regular na briefings, palaging inihahayag ng Russia na matagumpay nilang nabaril o pinabagsak gamit ang kanilang electronic warfare ang lahat ng mga drones na ipinapadala ng Ukraine. Bukod dito, maring itinanggi ng Kremlin ang anumang akusasyon na sila ay nagpapatupad ng mga operasyon na nagtatarget sa mga inosenteng sibilyan o nag-oorganisa ng mga false flag attacks. Ipinaglalaban ng kanilang mga opisyal na kinatawan sa United Nations na ang militar ng Russia ay gumagamit lamang ng high-precision weapons laban sa mga lehitimong military targets at mga port o energy infrastructures na sumusuporta sa kakayahan ng hukbo ng Ukraine. Ang pagkakaroon ng magkaibang claims ay nagpapakita kung gaano kahirap makuha ang iisang katotohanan sa gitna ng isang digmaan. Ang takbo ng digmaan ngayong Hulyo 2026 ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pilosopiya sa pagbabaka na pinatatakbo ng magkabilang panig. Ang Ukraine ay nakatutok sa deep strategic penetration kung saan ginagamit nila ang teknolohiya upang sirain ang mga mamahalin at mahirap palitang military assets ng Russia upang unti-unting mapilayan ang kakayahan ng Moscow na maglunsad ng mga bagong opensiba. Ang Russia naman ay gumagamit ng tactical terror at asymmetric warfare sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga murang AI-equipped drones upang targetin ang logistics at transportasyon ng mga sibilyan habang ginagamit ang propaganda upang mapanatili ang suporta ng kanilang populasyon. Sa patuloy na pag-usbong ng artificial intelligence sa mga drone na ginagamit ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia, sa tingin ninyo, mas magiging mabilis ba ang pagtatapos ng digmaan o mas lalo lamang nitong ilalagay sa panganib ang buhay ng mga inosenteng sibilyan dahil sa mga operational failures? Iwanan ang inyong opinion sa comment section sa ibaba upang malaman natin ang inyong saloobin tungkol sa paksang ito. Huwag din kalimutang ibahagi ang inyong mga pananaw para sa higit pang mga malalalim na pagsusuri sa takbo ng mga kaganapan sa buong mundo.